Nakiusap po yung employer na kailangan ko pong kumuha ng motor. Bakit kinakailangan ang pangalan ng isa sa mga guard nila? Pag agency po, medyo matagal din daw po ang release. So parang dahil ayaw nila sa abala, ginamit nilang pangalan, ikaw. Naisip mo ba na yung pagpapagamit mo ng pangalan dito, baka magka-problema? Hindi ko po naisip dahil almost 4 years na po kanya sa pagtatrabaho sa employer ko. Yung motor ba na pakinabangan mo? Unang-una po, hindi po ako marunong magmotor. So yung agency ang nakikinabang dito. Opo. Ano po ang pangalan ng inyong agency? Rart Tiger 1986 Security Agency po. Anong sinasabi ng agency? Wala pong response. Block po ako sa messenger. So nagamit ng pangalan mo na pakinabangan na yung motor, bahala ka na sa buhay mo, parang Opo. ganon. Ayaw nila ako kausapin. Tulungan niyo po ako. Yung ginawa nila sa akin is bad record. Kaya hindi ko matanggap. Ginagamit ng mga agency itong mga tao nila. Tapos yung agency makakawala sa responsibilidad. I don't think it's fair kung ganong klaseng estilo ang ginagawa ng kumpanya. Lumapit po ako sa Bitag para po ireklamo ko po yung dati kong agency na Rart Tiger 1986 Security Agency. Dahil po sa pinakuha po nilang motor sa akin last year, August, gamit po ng September 1st sa takeover po sa Bulacan, Santa Maria. Then, doon po ginamit yung motor up to this year po. Nalaman ko po, hindi po nila binayaran. Yung motor po ngayon, sinisingil po ako ng prangkisa, yung tricycle po, which is nagkakahalaga na po ng 18,000 plus penalty po na 2,000 na kailangan ko po isettle sa pangalan ko dahil po pangalan ko po nakalagay sa motor. Ngayon po, wala po akong idea kung nasan yung motor dahil kinuha po nila, hindi ko po ginagamit yung motor. Kaya ang gusto ko po sana isettle po nila yung motor para po malinis po yung pangalan ko. Lagi po kami may conversation ng employer ko. Lagi niya po sinasabi na huhulugan, babayaran. Pero po dumating po ng April, ang sabi po niya, ibalik na lang daw po yung motor. Sabi ko po, kailangan pong bayaran yun. Pwede naman po i-transfer sa pangalan ng agency o kung sino man pong employee ang pwedeng sumalo para magamit po nila, para maklin yung pangalan ko. Pero wala po silang sagot. Sir Ben Tulfo, Sir Carl Tulfo, sana po matulungan niyo po sa problema ko. Maraming salamat po. Ma'am, lumapit ka sa amin dahil daw sa kadahilanan na ginamit ang inyong pangalan dito sa isang motor na saan po ginagamit? Security service vehicle po para sa Roving Guard. Last year po, nakiusap po yung employer ko na kailangan ko pong kumuha ng motor para gamitin po namin sa takeover po. Buwan po yun ng August. Kumuha po kami. Ginamit po yun ng September sa takeover po. Bakit kinakailangan ang pangalan ng isa sa mga guard nila? Since po malapit na po yung takeover, tinanong po namin sa prangkisa kung anong procedure pag agency po. Medyo matagal din daw po ang release nun kasi marami pa pong requirements. So po nag-decide po yung employer po, pangalan ko po yung gamitin. So parang dahil ayaw nila sa abala, ang ginamit nilang pangalan, ikaw. Yung paggamit ng pangalan mo, ikaw ba sumang-ayon ka dito? Opo, sir. Bakit po kayo sumang-ayon? Ito ba'y may kapalit? Sinabi ba nila na ano? Wala po. So ikaw po, yung pagpapagamit mo ng pangalan, walang kapalit yun? Wala po. Talagang sumang-ayon ka. Pero Opo. mama, naisip mo ba na yung pagpapagamit mo ng pangalan dito, baka magka-problema? Hindi ko po naisip. Dahil po, almost 4 years na po kanya sa pagtatrabaho sa employer ko po. Ito bang motor nasaan? Actually Nasa po, agency, of course, kasi ginagamit Yes nilang po, sir. service. Kailan mo po nalaman na itong agency pumapal yan na sa pagbabayad? May 5 po. Resigned ka na ba that time o hindi pa? Yes, sir. Yung motor ba na pakinabangan mo bilang paggamit sa iyong personal use? Unang-una po, hindi po ako marunong magmotor. Okay. Po. So yung agency ang nakikinabang dito. Opo. Pero the problem is, bakit hindi nagbayad ng ilang buwan Yes. itong agency? Nasabihan mo ba sila or kailan Yes mo nang po. nalaman? Pinaalam ko na po yan. February, March, April, hanggang siguro po nainis sa akin. Ano po ang pangalan ng inyong agency? Rart Tiger 1986 Security Agency po. Okay. Rart Tiger 1986 Security Agency. Yan ang security agency mo. Yes po. Anong sinasabi ng agency? Wala na po. Wala pong response. Block po ako sa messenger. Blinak ka. So nagamit ng pangalan mo, napakinabangan na yung motor, bahala ka na sa buhay mo, parang Opo. ganon.
So, wala silang pakialam kahit ikaw yung maipit. Opo. Ikaw ba parang na-stress ka ba dahil nga parang ikaw yung tinatawagan, ikaw yung hinahabol? May gano'n ba nangyari? Sobra po. Na-stress po ako. Sabi po kahapon ng tricycle, worth 99,000 po ang kailangan kong bayaran. Bakit? More than pa sa penalty pa po. Hindi pa po kasama yung penalty. So mahigit 100,000 pa yung More than pa po siguro. Dahil po binalik po nila yung motor, pero hindi po sila ino-honor kasi wala po akong consent. Aside po doon, hindi po sila yung may-ari sa motor. Nakita ko naman na yung motor sinurrender na. Hinahabol ka pa rin po ba ng ng tricycle or ng security agency? Nagkakaroon pa po ba tayo ng problema? Yes po. Ano po ang Kasi po nung last Friday po, pumunta po ako sa HPG. Then Okay. po, ang advice po ng HPG, pumunta sa nearest police station. Then ang advice po ng police officer, mag-file po ako ng demand letter na ibalik yung motor, bayaran yung mga buwan kasi pwede ko pa pong i-continue gamitin o hulugan yung motor para Okay. po Yes. hindi Okay. masira yung pangalan ko. Yes. Kaya lang po sa ginawa po nila, sinurrender po nila. Then, paano po, hindi po nila sinettle yung payment na outstanding. Sinubukan makipag-ugnayan ng bitag sa inireklamong agency pero tumanggi na silang sumagot sa aming programa. Pero ayon kay Ronald Karinianan, na amo ni Kimberly, na turn over na raw nila ang motor sa kasa noong May 31, 2025 at wala na raw kailangan pang bayaran si Kimberly. Bukod dito, kaya raw pumapalya noon ang kanyang agency ay marami raw pinagkakautangan si Kimberly sa kanyang mga katrabaho na ang kanyang amo na raw ang nagbabayad. Totoo ba ito? May sarili po akong utang sa kapwa-gwardiya ko, pero kami po ang magkausap, Yes. hindi po siyang kausap. Okay. If you could tell us magkano ang inyong inutang dun sa kapag-guardian mo? 5,000. So para sa akin, no, medyo nagdududa lang ako dito sa part or statement ng agency. Ang sa akin, it's not enough of a reason or dahilan na hindi sila magbayad doon sa mismong kasa. Kasi kapag ganun, abay may malaking problema dyan. So sinubukan makipag-ugnayan ng bitag sa tricycle na pinagbilhan ng motor pero tumanggi na silang sumagot sa aming programa. Pero ayon kay Romel Daniles na account order officer ni Kimberly sa tricycle, na surrender na raw ng agency ang motor na nakapangalan kay Kimberly nitong May 31, 2025. At malinis na raw ang record ni Kimberly at wala nang babayaran pa. Bukas daw ang kanilang kasa kung may iba pang katanungan o paglilinaw si Kimberly. So, ma'am, bakit nyo po inakala na meron pa kayong naiwan na statement or statement of account or may mga kailangan pa kayong bayaran? Galing po ako din kahapon, kausap ko po yung branch manager po. Then po, sabi ko, sir, paano pa rin po malilinis yung pangalan ko? Yun, ma'am, yung PRN mo about 99. Then wala pa yung penalty, ma'am. Kailangan mo ba talaga bayaran or para malinis ang pangalan mo kaya mo babayaran? Para po malinis po yung pangalan ko. Kasi Pero may record are na you po obligated or required to Oo. pay this amount? Ang banggit po is nasa third party, nasa legal na daw po yung pangalan ko eh. Yun po yung Yan yung banggit. ating aalamin Okay, kay sige. attorney. Speaking of legal, no, kausapin na natin ngayon si Attorney Batas Mauricio para magbigay paliwanag tungkol dito. Maliwanag lang po ang sitwasyon dyan, Ginoong Carl Tulfo at mga kababayan. Kasi ang mga partido po ang kasama dito sa usaping ito, hindi po mga ordinaryong tao. Yes. Mga kumpanya, mga organisasyon, at sinasabi po ng Corporation Code of the Philippines, yung pong pinaka-latest, Batas Pambansa bilang 68, ay sinasabi po dyan, ang mga korporasyon, ang mga asosasyon, hindi pwedeng kumuilos o makipagtransaksyon sa pangalan ng korporasyon na wala silang nakukuhang special power of attorney o board resolution mula sa kumpanya. Kaya po marahil nagkakaganito yung suliranin itong ating panauhin at nagrereklamo sa ipabitag mo kasi nga po wala silang sinasabi nilang okay na, maliwanag na, klaro na ang papel ng ating complainant. Ang problema po natin, Ginoong Carl Tulfo, ay yung pakikipagkasundo dyan. Wala po sa otoridad eh. Wala po sa kaukulang otorisasyon dahil nga po walang mga kaukulang special power of attorney o board resolution. Ginoong Carl Tulfo. Ang nakikita ko dito, ma'am, gusto mo talagang i-push na malinis yung pangalan mo. Yes po, unang-una hindi ko po ginamit yung motor eh. Sila po nakinabang, hindi po ako. Yung risk po na ginawa nila sa akin is record, bad record.
Kaya hindi ko matanggap. Ikaw ba, if ever, ha? Kasi marami tayong, Sir Carl, marami tayong option na pwedeng gawin para matulungan si ma'am. Isa lang Well, naman. ang para sa akin, I'll probably call out first itong SOSYA Yes. to investigate. Bakit? May certain accusations or certain things na kailangan investigahan. Bakit? Pwede ba yung ganitong klaseng estilo ginagamit ng mga agency, itong mga tao nila, para dito sa pagkuha ng mga motor. Tapos ngayon, yung agency makakaalis or makakawala sa responsibilidad. Makakalusot, oo. Pero iniiwan ang mga tao nila sa ere para dito pagbayaran ang mga kung ano man na kinuha nila. So siguro ma'am, after na ating pag-ere ngayong araw, pag-uusapan natin yung mga next steps na pwede natin gawin para makuha lang attention ng mismong agency. Yes po. Okay, medyo nakikita ko ma'am na parang nagigi-emotional kayo or na medyo naluluha po tayo. Bakit po? Feeling ko ako pa yung masama. Ayaw nila ako kausapin. So, ganito po, humingi po ako ng tulong. Tulungan niyo po ako. Well ma'am, makakaasa naman kayo na tutulungan po namin kayo. Kasi nakita ko naman na hindi naman din tama ang ginagawa nitong isang agency na to. Ang tinitingnan natin na anggulo dito, ano ba ang morally right? Is it morally right by the company na gawin nila yan para sa isa nilang tao? I don't think it's fair kung ganong klaseng estilo ang ginagawa ng kumpanya. So siguro ma'am, hindi natin tatapusin dito. Follow up dun sa mga pangyayari kung saan akala ko naman nung una ay nabalik na pala yung motor, pero may mga kailangan pa rin palang isettle. Yan siguro ang aking gustong tanungin dun sa agency na bakit ayaw nila isettle yung ganong klaseng halaga dahil lang sa utang mo. So they really have to answer this certain problem. Okay po ma'am? Opo. Thank you po. So with that said, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Alright. Nandiyan tayo nagtatapos sa sumbong na ito. So ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatakpitag ilalaban ka di iwan. Itong hashtag, ibubitag mo. Nagpapasalamat po ako sa Bitag sa pagtulong po sa akin ni Sir Ben Tulpo at Carl Tulpo na magkaroon po ako ng clearance sa tricycle at kukunin ko na lang po ito na katunayan po na wala na po akong pananagutan sa kanila. Maraming salamat po.